magtanim, alagaan, anihin, lutuin, at kainin. Welcome sa aking pagluluto ngayon ng mga organic at mga healthy na mga gulay mula sa aming sariling tanim. Ito na ang broad beans. Pinalambot ko na dito sa kaldero. Hindi naman masyadong matagal ang pagpapalambot, about 10 minutes. Tapos tinanggal ko ang tubig. At ito naman ang bunch ng mushrooms. Ayan ang larawan niya na na-collected ko sa forest. Luto na yan. Ang aking mga ingredients, kamatis, na fresh. Pampakinis ng ating rosy cheeks, sana all. Ang aking buo-buong bawang at sibuyas. Dahil gusto ko ang aking bawang ay nakakain ko ng buo na parang gulay, kasi gulay naman siya. Bulaklak ng kalabasa at baby squash. Ayan, susubukan ko, mga balangging, kung ang baby squash ba ay mapait or hindi. Malalaman natin kapag luto na at kapag natikman na natin. Aside from the flowers ng squash, ay kumuha din ako ng mga talbos at mga galamay-galamay na malalambot pa at brand new na mga dahon ng kalabasa. Napaka-healthy, organic, green na gulay. Yan ay pinutol-putol ko na ng maiikling putol para hindi naman sumabit sa ating lalamunan ang mga galamay na yan, di ba? Ayan. At nagpakulo ulit ako ng bagong tubig. Dapat sana sabaw ng bigas or hugas ng bigas. Kaso nauna na akong nagsaing. Kaya hindi ko na i-save yung hugas ng bigas. Anyway, ayan na, naglagay na ako ng fish cube isa at saka 2 Maggi bouillon. Yan lang yung aking pampalasa. Alright? At ibabalik ko ang aking malambot ng broad beans na napakuluan ko na ng 10 minutes. Malambot na siya. Yan. Simpleng ulam lang pero napaka-healthy. Kasi lahat ay organic at lahat ay sariling tanim. Bawang sibuyas, lumundag ka na sa kumukulong tubig na may lasa na yan, very tasty na yan kasi may fish cube na siya at may 2 Maggi bouillon na. Pampasarap ng sabaw. Ayan. And of course, palagi akong may yellow at saka red na paprika. Yan. Actually, itong paprika, kinakain ko lang ng hilaw yan. Masarap. Ihulog na yung fresh na kamatis. Marami na akong pipitasin na mga kamatis dahil may mga hinog na dito sa aming garden sa backyard. At marami na namang bulaklak ng mga kalabasa ang mapipitas or makokolek ko. Ayan, at ito ang baby na kalabasa. Testingan natin kung mapait ba or hindi. Mamaya huhusgahan natin yan kapag luto na.
Napakarami kasing baby squash na baka hindi na sila lumaki ng malaking malaki kasi nga malamig na kapag gabi. Ayan, at ilalagay na rin natin ang ating paprika. Napakasarap nito mga palangging. Ang bango. Kapag ako ay nagluluto ng ganito, it reminds me my childhood sa aming isla. Kasi marami kaming mga tanim, marami kaming mga gulay sa aming farm. Lahat ay organic. So, masarap nito kung mayroon lang sanang yung inihaw na isdang bato. Kaso wala dito sa Finland eh. Yan, kumukulo na at ilalagay na natin ang ating talbos ng kalabasa at dahon ng kalabasa. At ang kanyang mga galamay-galamay na kumakapit-kapit sa mga sanga-sanga or sa mga halaman, di ba? Kasi napakaraming kalabasa. Kaya kinuha ko na. Ang iba, marami pa eh, kasi nga malamig na at autumn na, so mamamatay na sila. Ayan, colorful na siya. And of course, isusunod na natin itong ating bulaklak ng kalabasa. Ayan, pampalinaw ng mata, dilaw na dilaw. O, diba? Ang sarap at naaamoy ko na kaagad ang organic. Aba, may napasama pang magandang design na baby squash. Parang bottle siya. Yan, huhusgahan natin yan. Napakaraming bunga pa ng kalabasa na siguradong hindi na sila lalaki kasi malamig na eh. Pero mayroon na kaming ilang pirasong malalaki na bago pumatak ang snow ay pipitasin na rin. Yan, ang bango. And of course, lalagyan na natin ng mushrooms. Itong mushrooms to, itong nakita ninyo sa video na tumpok talaga siya sa forest. Yan, niluto ko na siya para isama na dyan kasi tinanggal ko rin yung kanyang water para hindi siya mapakla. Pero sure na sure masarap itong mushroom na ito. Ang dami kong mushrooms. 2 balde ibibigay ko sa aking katrabaho. Yan, kasi punong-puno na yung aming freezer. Wala na akong malagyan. Ayan, so ready na. Malapit na. At, guys, mga palangging, may sardinas. Kaya lang, ang sardinas ay hindi ko siya ilalagay sa kaldero. Kasi, baka sakaling kumain yung dalawa ng aking organic gulay na ito ay makakakain sila kapag walang sardinas. Kasi ayaw nila ng sardinas. Ayan. So, sasandok na lang ako dahil kakain na tayo sa aking maliit na bowl. Yan. Kakain na naman ako nito na parang 1 taon na hindi ako nakakain ng mga gulay. Kasi gulay is my life. Yan lang dahil nga busy sa work, walang panahon para mag-harvest, magprepara at magluto. Mabuti lang ngayon at nagkaroon ako ng day off. Kaya shout out sa aking mga palangging. So ayan, at ilalagay ko na ang olive oil.
smoky sardines with olive oil. Napaka-healthy din siya. Kasi ayan sila, hindi yan bumibili ng hindi healthy na pagkain. So, ganyan ang style ko sa aking sariling mangkok ngayon. Kasi nga, baka tumikim sila ng mga gulay ko na masarap. So, hindi ko lalagyan ng sardinas sa kaldero dahil ayaw nila ng sardinas, lalong-lalo na ang mabangong amoy ng sardinas. Ayaw nila yan. Ready na tayong kumain mga palangging-ging. Yung aking jasmine rice na very, very fragrance ang bango. Ayan. And of course, ang aking blackcurrant na organic juices. Ako din ang gumawa ng mga juices. Marami akong ibang mga klaseng berries na nakolek sa hacienda ni Mommy at ginawa kong mga juices. Ilang malalaking mga bottles ang aking nagawang mga juices. So, organic lahat. Pati ang juice na iinumin dito sa bahay namin. Ayan, so maraming salamat sa inyong lahat, sa aking mga genuine members, of course, sa aking subscribers, at sa aking super chatters. Maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong panonood. See you again next time. Bye!